Kaysa man itong nagpanika niya, pangutan na. Kay atong pansiran sa atong mga bisita. Wapay pangutan na. Ako, maestro. Niya, ali. Ali, man. Sige. Yeah, microphone. Clarification lang ibahin adtong exorcism, no? The way I understand it, na diferensya, is there a difference between deliverance o yung exorcism o infestation? Kay sa akong pagsabot, kung dili pa kayo grabe, like for example, kanang mga kahibulungan sa balay, kanang mga haunting, pwede ra na nga atong inyong giingon nga pwede ra ang ordinaryo nga tao magbuhat og deliverance prayer. Pero kung ang tao kuan na gyud gisudlan na gyud og devil, murag di na gyud mao, ay pa kinahanglan ang expertise sa exorcist. Kay sa akong pagsabot, you have to ask the permission of the bishop. Kay sa akong pagsabot, dili ordinaryo nga proseso, pwede galing mamatay ang pare during exorcism o ang gi-possess bakaha. Okay, maayo kayo ang pumutanan sa itong igsoon. Ang deliverance, gihimo ang deliverance by virtue of charism from the Holy Spirit. No, muna charism. However, ang exorcism, gihimo siya sa pare appointed exorcist by the power from the bishop, power of the church. Nga naman, although kanang giingon des Marcos Kapitulo 16, 17, nga sa akong ngalan, ang mutuo kanako maghingilin sila giyawa, gusto na. Pero wala gisulti sa atong Ginoo ana nga ang mutuo nako makapaghingilin sila sa tanang matang sa hierarchy sa yawa. Muna na ang husto ang imong gingon nga kadtong mga bugat ng hierarchy. Example, ang mga naposes, mga anak sa Freemasonry, o kaya'y mga albularyo na, o kaya'y satanism na, dapat ang muhandol ana ang exorcist na gyon. O ang gamiton niya na ritual, ang public exorcism o solemn exorcism. Nganong gitawag man ang public exorcism? Tungod kay ang tibuok simbahan nag-ampo aron pagpanghingilin sa yawa. So ang deliverance, gihimo siya, ang tanang mga pare makahimo sa iyang mga parokya gamit ang gitawag og deliverance prayer ni Father Sikia, o pwede usang gamiton sa mga kaparian ang Pope Leo XIII exorcism, magamit nila yan. Pero ang Pope Leo XIII dili pwedeng gamiton sa mga lay. Ang mga lay, provided nga naa siya proper faith, proper disposition of morality and state of grace, makadeliveran siya sa iya lang sakop sa pamilya. Ayaw naggawas ngadto lain, sa sakop lang sa pamilya. O kung ang iyang deliverance nga sakop sa pamilya, bugat na ang case, ang kaso, kay naamang ko'y gitawag indwelling type of demonic possession. Naay gitawag occasional type. Bitaha occasional type, pag deliverance, mo pahawa, di na mo balik. Pero doon ay gitawag og indwelling type of demonic possession. Pwedeng makuha isa ka tuig, duha ka tuig, tulo ka tuig, pito ka tuig, 10 ka tuig. Naay mga yun na. Indwelling type of demonic possession. Naapay gitawag og sonambulistic type of demonic possession. Nasulod pa sa tiyan siyang mama, gumikan sa occult practices na possess na. Naapay gitawag og epileptic type of demonic possession. Kanang mga kasuha adto na sa exorcist. Naay gitawag og dormant type of demonic possession. Doon ay gitawag sonambulistic type of demonic possession. O saan ang sonambulistic?
natulog siya, mikalit lang siya og tindog naglakaw, nakaabot sa laing dapit, ngawa siya kabalo ngano nakaabot siya na. Pero na to, dunay case nga pusis ingon ana naapoy dili, no? Nga gidaman lang. So kanang mga bugat na nga kaso nag-isgutan nato ang mohandol ana ang exorcist na kay bugat na pod ang retaliation nga mahitabo ang nanangan. Okay? So muna ang tubag sumayo kayong pangutanan. Okay, daghang salamat. Hinaot nga natinawan tanong utana. Lain pangutana. Dali. Sige. Sir Wendell, nakoy duha ka pangutana kay naka-encounter mo ko ani sa TikTok ug dinang ateis ug kining Iglesia ni Cristo niya wala na ko matubag. Ang una na kong pangutana about aning sa ateis ang ila is katong contradiction da sa Bible. Mateo 27 banat 3 Santo Diyos katong pagkamatay ni Judas then katong buhat 1:18. Na-curious ko ana kay gusto na kong matubag pod nagiulat kina kong time nga mapangutana. Okay, walay kontradiksyon ng naa nga sa si Judas namatay, nibiya siya sa San Mateo, gilabay niya ang kwarta, nilakaw, o naghikog. Unya, anak ka diha sa buhat sa mga apostoles, si Judas nagbitay, nahagbong, unya ni kayag ang kaniyang tinae. Ang pangutana, nagsumpaki ba ang nasulat sa Biblia? Wa na magsumpaki. Nga naman, kay si Judas nagpakamatay, naghikog, tinuod nga nagbitay siya. Pero hapit na ang piyesta sa gitawag nilang Sabat. Sa kultura sa mga Hudyo, kung hapit na ang Sabat, dili ka pwede. Bible scholars nagingon, si Judas nagpabiling nagbitay nga wala hilabti. Hangtod nga naa na sa state of decomposition ang iyang lawas, naputol ang pisi, okay, humok naman iyang lawas, mikayag ang tinai. So, sa ato pa, ang giingon sa San Mateo nga naghikog si Judas, husto. Pero ang buhat, nagdetalye nga sa iyang paghikog, wa di ay nakahilabot niya nga nagbitay. Hangtod na ana siya state of decomposition, nahumok na ang iyang lawas, naputulang pisi, nahatbong siya, o nikayag ang iyang tinai. So wala na isumpaki. At paano ko dapat sir? Ito ko na-finish Microphone. katong kuan bitaw katong gilabay ang kwarta nga gipalit. To natulala ko ato sa gipangutana sa kuha. Kung nalabay ang kwarta nga gipalit nga dito sa Pikas, gipalit ang kwarta nga dito sa gipalit sa mga pare man nata to sa Mateo 27. Then dito sa buhat 1:18, si Judas ang nagpalit. Moto akong napansin na kuan mo tong ako katingog gipangutana sa ato. Well, gilabay niya ang kwarta. Gipalit og yuta uma para lubngan. No. Tinuod niya ang pare ang nagpalit. Pero ang pangutana, kinsa man tong kwarta? Kang Judas. Therefore kay si Judas man ang tag-iya sa mong kwarta, siya ang rightful owner sa maong gipalit. No. Siya ang rightful owner. Kay iya man tong kwarta nga iyang gisalibag. Niya gigamit sa pagpalit. So wala na siya pagkasumpaki, ang nagsumpaki ang ilalang pagsabot. Last question. Last question, salamat sa katinaw na ako ikatubag sa ila. Kato ko dito sa kanang Revelation 7 to kanang angko ni Manalo ginaw. Dayon naapoy nadungog nako nga si Jesus Christ daw na kanang Revelation 7 to manang wala ko tumutubag nila to kay nangita ko gong confirmation daw sa na to pag-explain na lang. Okay. Revelation 7 to wala dagatong anghel. Una, dali nila pag-angkon-angkon bisan pagani ang iglesia ila manggiangkon na naa Roma 16:16. So dali ra kayo ang pag-angkon.
Ang pag-angkon pananglitan mo angkon ko ako'y tag-iya sa Cagayan kasi may magbuot na ko. Pero ang problema, unsaon ako pagpamatuon nga ko'y tag-iya. Mo po na ang ila. Dali nilang pag-angkon. Pero unsaon man nila pagpamatuon nga sila na. Nga sila man ang katumanan sa panagna san Mateo asan unang Juan 2:18-19 ni ana karon ang mga antikristo kaaway ni Kristo kini mga tawhana gikan na sa ato apan namulag sila kanato aron mailanga sila dili ato kay kung sila ato pa magpabilin unta sila dili nato apan namiya sila aron dili sila aron mailanga sila dili kauban nato. So dili na kay Felix Manalo ang retirado. Ang kay Felix Manalo ang iya ang pagka-pirated lang sa pagtukod sa iglesia ni Kristo. But remember na ang tinuod na iglesia ni Kristo mo ang simbahan Katoliko. Catechism of the Catholic Church number 811. This is the sole church of Christ in which in the creed we profess the one holy Catholic Apostolic Roman Church. Okay. Repirado sa atong Panginoon. No. Dili na naa kay Manalo. Ang iya pag-angkon lang. Unya gawas nga di lang man ang pag-angkon niya sa kininiang iglesia. Bisan posisyos Ginoo iya pang-angkonon. Okay. Duha na lang siguro pangutana kay nagkalawom ng gabi. Nyawa patay pa ni hapon. Okay ra tong naminaw kay nagkapaklan sa to. Duha na lang, sige. May gabi sir, Brad Wendell. Nahay ko'y pangutana about ni sa kanang kwan kaning exorcism nga sa akong lula sa una kanang orag na nasay kanang gihuptan nga nayang gihatag sa ako ang kwan or kwarta man to nga kwan nga karaan nga iyang giingon kato siya pang pabuinas panggayuma ug napatoy lain na nga term giingon nya karon kato siya nawala to kay murag wala ko nito nawala to sa kuha unya ang napagkahitabuhan na namatay akong lula napil gyud ako nga naay ni sulod sa akong lawas nga natingala ko nga akong kuan natig-an na makay akong balatian nga nabantayan gyud ako nga naa gyud nila gubo mo nang sulod gyud sa akong lawas nga akong kasing-kasing kuan na kayo kanang tig-an na kay ba ug ang kuan nga unsay akong kuana kung napabato sa kuha hantod karon mga kuana mga 20 years na namatay gikan akong lula ug sige ako damgo kada semana iko makadamgo sa iya ug magdamgo ko sa iya hadlok ra ba akong hadlok ang mosunod dayon nga kuan baka nang ay kahadlok din nga moabot nga damgo kung naa siya unsay doon na ba higayon nga maglisod kang ginhawa nahigayon nga manghaw ang nalawas. Nahigayon nga mukusog o pitik-pitik ang imong lugar. Permi. Doon na ba higayon nga makamatikod ka nga dunay siyadong mulabay? Anino? Murang anino lang nilabay. Naapod, murag ka lang mahadlok ako nang makuratan ko ba? Naabay higayon nga makamatikod ka nga lain imong paminaw aning dapita manlimbaw imong balibo naapod doon na ba higayon nga makamata ka alauna, alas 2, alas 3 sa kadlawon maglisod na kagtulog ana mawagid pilminti so di na ko makabalik tulog naabay higayon nga makamatikod ka nga dunay nanawag nimo na ako'y madunggan so open ang imong psychic ability. Psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Bisan pa wala nimo to tuhoy sa maragon na pananglitan hatagan ta kag tubig akong gibutangan ning ni Asia og hilo. Nya wala nimo tuhoy nga hilo, gidawat nimo giinom. Bisan pag dili nimo tuhuan naa gyud epekto. Labi pa nga pampaswerte, pampabuinas to. O sige, ingon sa Catechism of the Catholic Church 10. Matod pa sa Catechism of the Catholic Church. Malinaw na
kitang mga Katoliko, dili ta mo dawat sa mga pampaswerte. Nga naman, superstitious beliefs is a total departure of the worship that we give to the true God. It is manifest idolatry kuno nang naa. So karon, unsa may maayong buhaton ana, mas maayong makigpakita ka kay Father Balsamo, John Balsamo. Aron mag-guide ka unsaon nga ma-renounce nimo na naa o kanang level sa psychic ability. Kanang level man sa psychic ability, tulo na ka level. Ang first level na ay siyadong makita nga mulabay, na ay manawak, dining dapita, lain akong pamati. Oh. Nya, hawi akong lawas. Magpitik-pitik angon. So, first level lang nang naa. Second level, na ay manawag nimo, nawag ka kabalo, unya na ay magpakita na gyud. Kung naa naging makita, dili siya do second level na na. Ang third level, which is the highest level, gawas nga imong makita, imong maistorya. Kana na siya, nagkinahanglan na siya og solemn exorcism. Okay. Isa lang. Ano pa dua? Tiwasuntan lang dua. Lain gini bro, hindi Lain gabi. pamati sa mga programa o agad gano. Mga akong advice ko kung sabay akong pagkabato nga kamatik ko kung sawa di nagalan og simba. Ako naman lang ang salbiso nga tao, mo lang aktibo sa simbahan. Walang akong lula po sige sudlan sulit. Pamati ko sa inyo nga alana about ana, basta sudlan ni panulay ni. Kaya wala akong lula kung di ako buhaton, magdilibiran ako, kung rosaryo ako sa balay, ipik mo na dito. Kung ilala, ako di akong buhaton. Okay, mayo kayo ang pangutana sa itong igsoon. Unsay akong buhaton, nga ingon ana ang kahimtang. Una, mo ni mamatikdan na to, bisag asa mi magkuyog ni Father Darwin, labihan daghana kayo sa mga tao, puno kayo. Unya kana mga Katoliko na, niya mag-evaluate gani ko, pila ninyo dire nga nagrosaryo kauban ang pamilya. Lisod kayo na pangitaon sa kadaghan. Labi pang lisod kayo pangitaon, kanang mangutana ta pila ninyo dinhi dunay time nga magkatikismo sa inyong pamilya. So unsa may maayong buhaton? Una, pray the rosary together with the family. Ingon si Pope Pius XII, give me soldiers praying the rosary, and I will give you and I will show you how to conquer the world. Pray the rosary. Nga naman, sa rosary lang daan, naadihaan. In the name of the Father, and the Patri, Filii, et Spiritus Sancti, unang Korinto 1:16, alang sa wala maluwas ang krus binuang, apanalang ka natong giluwas, ang krus gahom sa Dios. Krus gahom sa Dios. Unya naadiha gani ang kinini ang Our Father, the seven petitions. Unsa man diha ang Our Father, seven petition? Ang ikaunom nga bahin. Musa giingon diha, ipalayo kami sa panulay. Nganong giingon mo diha sa Our Father, ipalayo kami sa panulay? Tungod kay ang panulay, before na naa siya mo atake sa atong panimalay, sa atong kinabuhi, sa bawat isa sa atong pamilya, mananghid pa na naa sa Dios. Tanawa ko si Job. Before gi-atake si Job, ang yawa na nanghid pa. Na kay sulugoon, si Job ako siyang atakihon. Mo nang daa sa rosary, sa Our Father, sa ikapitong bahin, sa ikaunom nga bahin, ipalayo kami sa panulay. Yan naman, sa wisdom ni Ginoong Jesus, before ang yawa mananghid nga atakihon ng imong pamilya, unhin na siya prayer. Ipalayo kami sa panulay. Pero kung tugutan man sa Dios ang panulay nga musulay sa atong pamilya, dunay ikapitong bahin, hinunua, luwasa kami sa dautan. So, unsay maayong buhaton? Pray the rosary together with the members of family. Then offer your intention for the conversion and holiness of the members of family. Ano man, dapat nga samtang naat adres kalibutan,
dili ta mabungkag, lakip na laing kinabuhi. Sumunang naang pangayuag yun din niyo nga ang mga miyembro sa pamilya mabalaan, mga kaigsuonan nga niya dinhi, matagusan nato doon na tayo lain-laing ambisyon sa atong kinabuhi. Ang pinaka bugat nga ambisyon nga dapat naata matagusan nato, dapat mga ambisyon ta na mabalaan. Kana dapat ang ambisyon naa nato mabalaan ta. Nganuman kung kana ang atong ambisyon nga mabalaan ta, siguradong ihatag na sa Dios kay nahiusa sa iyang ambisyon para nato. Unang Pedro 1:16, pagbalaan kamo kay ang Dios balaan man. So padayon sa imong rosary, kumpisal kada bulan, gayda ang imong pamilya nga madala nimo sa simbahan. Intensyon ang imong asawa for the conversion. Para di yun magbulag-bulag bisan din sa yuta o sa laing kinabuhi. Mga kaigsunan, timan-ina na kumpisal kada bulan. Ang kumpisal way bayad. Ang pagsimba way bayad. Samot na ang kaluwasan, free, libre, way bayad. Pero kabantay ba mo? Siyabo, dunay bayad. Pambabayi, dunay bayad. Panigarilyo, dunay bayad. Pagubog-ubog, may bayad. Di ba? O sa'y punto na niya, huwag mo kabantay sa mga panghitabo sa kalibutan. Nganong daghan mang taong mubayad makaadtog impierno, samtang ang kaluwasan free, libre. Amen. Amen. Una na ang pray gyud sa rosary. Pinakalig-on gyud nga hinagaba nato mga kaigsuonang Katoliko. Ngano man nga mga Dominican o mga Franciscan, ang ilang rosaryohan na mas kilid. Ngano nakabitay mas kilid? Tungod kay kung ikaw sundalo, wala kay armas, di ka makapatay sa imong kontra. Muna na ang pray the rosary. Ato ning niyang mo bitaw na ang laing sikta, rosary kanunay ilang giatake. No? Rosary mo kanunay giatake, Mahal Birhen Maria mo ilang giatake. Pero sa solemn exorcism, sa exorcism ni Saint Benedict, atubangan sa mga tao nga hilabiyang kadaghan sa plaza, iyang gipatugan ang demonyo sa ngalan sa gahom ni Ginoong Jesucristo o sa gahom sa Mahal Birhen Maria o sa Santo Rosario tugan nganong mahadlok ka sa rosaryohan demonyo. O ang demonyo mingon, Benedict, Benedict, maluoy ka kanako, pasagding ang imong guardian angel mo imutugan ako. O miluhod si Saint Benedict o mingon sa gahom ni Ginoong Jesucristo o sa Mahal Birhen Maria o sa Santo nga Rosario tugan demonyo nga anong mahadlok ka sa Rosario. O sa gingos demonyo, sa matag litok ninyo sa Rosario, gitayog ang impierno, gimaso ang among ulo, kung kamo pang tanan magrosaryo, katapusan na namong demonyo. Amen. Mga kaigsuonan, ibalik nato, pray the rosary. A family that prays together stays together. A nation of prayer is a nation of peace. Munang gingon ni Father Peyton, Patrick Peyton. We are in the field of spiritual war. Ang pagdaghan sa laing relihiyon, produkto na sa espirituhanong gubat. 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 katos 15. Nga naman, ang taktika sa yawa, divide and then attack. Tanawa ang laing-laing relihiyon. Tanawa, wala sila'y sakramento. Ang ila, Biblia lang. Biblia lang. Pulong lang. Wala sila'y Eucharistia. Wala sila'y pagkaon. Pulong lang ila. Unya, kanang sigig pulong-pulong, walay kaon-kaon, makabuang mana. No? Paano na ang nainanudlo nga? Tuulang luwas na. So, muna igsoon, ang pagdaghan sa lain-laing tinuhuan, part na sa espirituhanong gubat. Mutuo man magdili.
Di mo ka-eskapo nga we are in the field of spiritual war. We have immortal enemy who wants to destroy us, not just in this life, but in the next. And the outcome of this war is very dangerous because it will determine to our eternal destiny. Duha lang ang pwedeng mahitabo nato din sa kalibutan. Mudaog o mapaldi, but gusto ang Ginoo nga musukol ta. Fight in a good fight. Pero ayaw kalimot nga ang hinagiba nato sa spiritual war, more prayer, more power. Less prayer, less power. No prayer, no power. Mga kaigsunan, hapit naman kita mahuman, sa ulog nato ang piyesta sa pagkahimugso sa atong simbahan Katoliko. Atong awahagon kita, matagusan nato, matang miyembro sa atong pamilya. Dili lang igo nga magwali o mudipinsa ta sa atong pagtuo. Ang labing ligon nga pagdipinsa sa pagtuo, mao ang ikinabuhi nato ang atong pagtuo. Ug ayaw kalimot nga ang atong pamilya, simbahana, domestic church. Domestic church. Busa kitang mga Katoliko, ayaw mo kalimot pagpakasimbahan ta sulod sa pamilya. Tanawan niyo sa Bible. Asa gisugo ang atong Ginoong Hesus iyang mga tinun-an permero. Panlakaw kamo o pangitaan ninyo ang mga anak sa Israel nga nawala. Israel! Pagkabanhaw niya, at isir pa siya misugo sa Mateo Kapitulo 28, 19-20, panlakaw kamo, ngadtos tibuok kalibutan, o isangyaw ninyo ang maayong balita. Mga kaigsunan, nga niya din o mga kauban natong mga CFD nga nagwali. Akong encourage ang matag-usa ng mga Katoliko. Magpakasimbahan ta sulod sa pamilya. Sugdi ninyong wali ang inyong pamilya. Before ta mo gawas, dapat maguna na ta sa pamilya. So, muna ang angay na itong buhaton, igsoon. Okay, last one. Kaya ganyan ganihan nyo. Iyalan ng kalibog, last one. Mayong gabi, Bro Wendell. Isa kini ka pribilehiyo nga makapangutana sa Banggitang National Debater, no? So, akong pangutana, clarification lang ni nga. Kaning, kaya ang uban na itong matinuhan, di islam mo to about sa magisterium nga ang atuang ikuanog authority, nagikan sa simbahan. Ang ilamang gol nga papamatuod nga, tinuod ba nga nagikan sa kaning donation of Constantine ang atuang mga doktrina sa simbahang Katoliko? Mayo kayo. Okay. Kani man gud siya, Bro Wendell, niagi man ni sharing sa mga Sabadista nga wala magkauyon, nahimo nang debate noon. So, akong gipamatudan gyud nga nagikan sa magisterium, pwede sa motuan na kay siyempre negative na magid sila. Kana lang ako nga part kay winuman nga ang simbahang Katoliko, ang Santo Papa, di na ko man name out kinsa nga Santo Papa, pero ni-admit sila nga part ni siya sa forged document. Ang ako lang, kung tinuod ba nga kining mga doktrina sa simbahang Katoliko, nagikan ba sa donation of Constantine? Okay, mayo kayo ang pangutana sa atong igsuon kung tinuod ba. Pero katong iyang dakog atay nga pahayag nga banggiitang debitador sa nasyonal. Murag delikado na kay ang atong ipaila mong Ginoo. Una, dili mo ko maggiita, no? Mo gani nga nag-ingon ko sa mga kauban diri nga tabangibe ko ninyong tubag, ha? Ang tutuan lang debate sa grupo sa ako isulti niyo, grupo sa kinini ang Muslim. Na-stress ko to kay balo ko grabe to sila mo debate. Pero ang akong gihimo adto preparation, fasting. Simba kada adlaw, bisita sa Blessed Sacrament, o pag-abot dito sa kininiang dapit,
gideliverance nako ang area o gituyok nako na grocery. Gituyok nako tag grocery. O motoy dagan sa among debate nga mismo ang iyang assistant Katoliko na karon. Ha? So ang pangutana, ako ba tong buhat? Dili na akong buhat. So karon anita sa ingon sa Sabadista nga kininian gikan ni Constantino, napa sila'y pakapin nga si Constantino ang gatukod simbahan Katoliko. Mao gyud na ako gyud ning hago og kininian pa-print ni Sara kagabi pa. Nga naman kay Ministry Magazine man ni Seventh Adventist. Nganong Ministry Magazine sa Seventh Adventist na dire. Ilang Ministry Magazine pananglitan. Ministry Magazine 1928 December pahina 29. Unsay giingon? The Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321. Unsa day kuno ang Ancient Catholic Church founded by Christ. Ila maning magasin. Mo na akong gidala dire. O niya, pwede man ninyo na i-download kay ma-download man eh. Magamit na to na dili po sabot nga ilang mga bagasin husto na. Pero magamit na to na aron pa pamatuod nga dunay mga sinulat nila wa man dapig nila. Na naman, moingon sila si Constantino gatukod sa Katoliko. Unya usao naman na giingon sila magasin, the Apostolic Christian Ancient Catholic Church established by Christ and His apostles continued to the time of Constantine about 321. Unya moingon man po na naa sila. Moingon man po na naa sila nga dili kananaang although giingon diya nga continue Catholic, muangkon man po sila nga Sabadista kuno Catholic. Pero tanawa sa ilang magasin niya dire gyapon, ako gyapon giprint ni ilang magasin. Ang magasin nila nga September 1928 page 23. Ilang magasin sa gingon, the Ancient Catholic Church later become the Roman Catholic Church. So kisay gatukod sa Ancient Catholic Church, si Jesus and His apostles continued to the time of Constantine. And sa history, malinaw ang gingon sa history, after the conversion of Emperor Constantine, Catholicism flourished to determine Christianity. Naaba na nakabing mo yung nagtukod. Niya pa sa ilang magasin. Ilang magasin, dalagya po nako, Ministry Magazine, 1941, July, page 10. Unsay giingon? Gisgutan diha, si Pope Fabian, year 239 ano Domini. Naanas po Fabian, kanus ama na taos Constantino. Si Constantino na tao, 272 ano Domini. Now kung 272 si Constantino, mahitabo di na nga naguna na ang Papa, ulahi ang founder. Nga di lang niya, mo nagipandalag yun ako niya, bisag bugat ng mga libruha. Pero nagtuo kog na sa Sabadistang mutungawa man di ay. Naadiri, si Constantino, way bunyag Katoliko. Nabunyagan siya sa deathbed. Dili Katoliko ang nabunyag niya, Arianism. Si Eusebius Arian mo'y nagbunyag niya. Naadi founder nga dili Katoliko. Mo na di na ninyo makita nga ang history tugbangan nila og his history. Pero kung ang kasaysayan tanaw nato, tanang history, Gloria Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the Divine Society, founded by Jesus Christ, and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. The New Book of Knowledge, Encyclopedia Volume 16, page 287,
the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. This church was founded by Jesus Christ. World History by Gregorius ID, Philippine edition, page 223. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. So, history versus his history. Follow up na ko gamay. Kayong kuan, ato nga reconciling part nga dili gid ang donation of Constantine ang nagkuan sa doktrina. Dari lang sa party gamay Bro Wendell kaning gigamit sa Santo Papa ang temporal power nga adunay gahom ang Santo Papa nga mag-overrule sa mga secular rulers. Then kaning forged document unknown pud nga person kinsa nga writer until now. Pero dili ba ni siya tinud nga basihan sa pag pandaot sa simbang kuan magisterium? Well, kanang ilang gihimo mo ay bunga sa nagligubong pagbati sa pagluad sa pagtulunan di gyud maluad. Na naman, naa sa ilang ministry magazine giangkon po nila nga ang nagbutang og Vicarius Filii sa tiara ila lang evangelist. Gidugangan lang. O naa sa ilang ministry magazine ila ding gidugang-dugangan. Hilig lang sila magdugang, no? So mausab ang kininiang gingon nilang forged document nga ilang akusa diha sa simbahang Katoliko, pero niya pa ilagya po ni kagayan ra ba ni na-publish? Unya na lang. Doon na to'y magazine nila nga ang uluhan The Voice of Prophecy Friendship Course. Nag-ingon, Katoliko, kagaya na napablish sa 70 Adventist, Katoliko ang Iglesia. Oo, Katoliko ang Iglesia. Unya mo angkon sila ng naa. Nya, tanawon ni mo ang Alpha Omega, Volume 8. Ang definition sa Catholic Church, headed by the Pope man. Oh. So muna nga, kung ang kuno na sa Sabadista, dapat magbago na sila sa ilang kinin registration. Ilan ang himuon? 70 Adventist Catholic Church. Okay, amen. Salamat Bro Wendell, talaga ng Diyos.